So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang review natin ngayong gabi at medyo maaga pa naman, quarter to 10 pa lang naman. So bago tayo magpahinga at may pasok pa tayo kinabukasan, request videos muna tayo ulit. At ito yung Lipcram versus Marshall Bonifacio, at shoutout kay Pito sa nag-request ng battle na to. So nakakapagtaka lang kasi bakit 19 minutes lang yung vid? So hindi ko matandaan yung battle na to guys, to be honest. Nung na-request to ni Pito sa comment section, so sabi ko, naglaban na ba sila Lipcram at Marshall? So ano talaga, nawala talaga sa radar ko yun, nawala sa isip ko na naglaban na sila. Pero yun, based naman sa nakita kong standing, rookie days nila to. Kasi 1-1 si Lipcram, si Marshall naman 1-0. So nakakapagtaka lang na 19 minutes lang yung vid. So ano kayang mangyayari o ano kayang nangyari sa battle na to? So yun, tignan natin kung ano yung magiging resulta. So shoutout kay Pito sa request mo na to, Lipcram versus Marshall Bonifacio. So huwag natin patagalin to. Let's go. Game daw si Lipcram na mauna si Marshall Bonifacio. Round 7, day 2, pangalawang laban. Unang banat, pakinggan natin, Marshall Bonifacio. Game! Yung ahon! Medyo matagal na kaabot. Napabagal ang usad, parang higad. Pero nagpatuloy sa karera. Di tumigil, walang pit stop. Malupit ba ako? Yan ang tanong. Ako'y nagmistulang GM ng Nuggets sa flip-top. Nagbigay ako ng malupit na sagot. Ngayon nakakuha ako ng big shot. So what's up, Lipcram? Andito tayo sa highest level. Ikaw na yung mainit na apoy. Ako yung firebender. Hindi kita in-underestimate. Pero I remembered na peke ka palalip, Kylie Jenner. Makikipagsabayan no silip sa ahon, di ko maiwasang mapatawa. Kung iisipin nyo na lip sync, kaya lubog ka na bata. Ang punchlines parang far side, yun ang dapat maalala. Pag pinakain kita ng sandamukal, paniguradong tataba ka. Andito ka sa laro para patayin. Huwag nang magpumilit, bitch, kahit anong gawin para palakasin. Crips pa rin ang mega crips. Malupit daw kasi si Lipcram. Para sa akin yun ay silly shit. Si Angelina Jolie lang ang maiisip ko pag sinabing sexy lip. Sexy lip. Kasi sa akin ka pa ay tinapat. Kangkong ka na, Brad. Ang tryouts mo sikreto. Haha! Ganon kakawak. Kwalifikasyon mo para sa ligat. Tang inaalubog. Pasikreto kang pinasok, bitch. Ginahasa ng tulog. Pero malaki na daw improvement niya mula sa nakalipas na taon. Mula day 3 na puntang dito. Well, improvement na nga yun. Pero hindi ikaw o material mo ang dahilan kung ba't nandito ka ngayon. Magpasalamat ka sa akin. Ako ang pangunahing rason. Dahil material ko ibang klase. Ikaw ay nasa trouble lip. Mas nakakakilabot na to sa mga napanood mo na horror scene. Nagtiteken si Enigma at gustong magpakita ng combo hits ni Marshall, at ikaw ang napili niyang Moko Jin. Kaya tangina mo, fuck you. Ako ay dapat katakutan. Isa ka sa mga MCing dala sa liga ay puro lamang kagaguhan. Na bad trip ang presidente at gusto niya at nabatrip ang presidente at batas militar lang daw ang kasagutan. Sakto't may batas na dito, inilabas niya na ako dahil Marshall na lang ang kulang. So yun, hindi naging ganong kalinis yung performance ni Marshall dito. May mga may mga slip ups. So na medyo nakakalimutan niya yung mga sunod na linya niya. And yung pagiging ano pa lang, sabi ko nga sa inyo, 1-0 si Marshall dito. So rookie days pa lang ni Marshall is technical na siya. So hindi ko na kasi matandaan yung battle na to be honest. Pero alam ko yung Ahon 7 na to. Ito yung Sinyo Sheye, 'di ba? Ito yung Sinyo Sheye, ito yung Plasma Looney, ito yung Apex Apoc, tama ba ako? So kung ito yung Damsa Abra.
So, naalala ko yung mga battles dito, pero ito lang talaga hindi ko matandaan, yung Lipcram versus Marshall. So, pasensya na kung nakalimutan ko to. At nung time na to, hindi ko pa idolo si Lipcram. To be honest, no? Kung mapapanood mo ni Lipcram to, hindi ko pa idol si Lipcram nung mga panahon na to. Diba? So, ayun. Yun, technical, yung pagiging technical ni Marshall, umpisa pa lang, diba? Rookie days pa lang, hanggang ngayon naman, yung pagiging technical ni Marshall, dala niya yun. And ayun, wala naman ako masyadong mako-comment doon. Kapag mga technical talaga, mahirap para sa akin, kasi hindi naman ako ganun ka, yun, nasa description naman natin lahat ng vids natin, no? Sa description natin na hindi po tayo battle MC or hindi po tayo professional rapper. Nagbibigay lang tayo ng sariling opinion sa mga battle kagaya na ganito. Flip Top, PSP, Underground Leagues, FRBL, Motus. Gusto ko lang magbigay ng sarili kong opinion. Since technical, if gusto nyo nang mahimay yung mga ganong klaseng estilo sa battle rap, siguro I suggest sa mga battle MC kayo manood ng review na sila Batas, sila Zaki, sila Jonas, sila Sharon, di ba nagre-review sila. So ayun, siguro para sa akin mas ma-explain nila yung mga ganong linya. Pero sa akin kasi medyo malawak na yon at hindi ko na inabot. So i-judge ko na lang siya as a whole. So ayun, nakita ko lang yung konting stutter or konting slip-ups ni Marshall dito. Pero medyo nakulangan lang ako sa mga direct punches niya para kay Lipcram. Yes, meron tayong narinig na mga wordplay niya kay Lipcram, yung lip sync, tapos yung Kylie Jenner ba yun? Something ganyan. Andun yung mga laro ni Marshall, andun yung mga wordplay, pero nakulangan pa rin ako doon in terms of haymakers at mga punchlines na direkta kay Lipcram. Yun lang. Yo! Moko Jin, putang ina mo. Hindi mo matatanong yung panalo, gago, Jin, bulag ako. At saka nag-i-English ka na naman. Masyado kang pabibo. Ano ba problema mo? Wala namang EOP dito. Tapos sabi na ito, lubog na daw ako. Hindi na bago yon. Sanay na ako, gago, bahain sa Malabon. Game, out 7? Ikaw pala si Marshall. Punyeta ka? Sang lupalop ka ba nang galing? Halos namuti yung buhok ko kakahanap ng info sa'yo. Pahirap ka sa akin. Pero yung una kong napuna yung salita mo na Taglish, buwisit ka. Kung ganyan lang pala gagawin mo, dapat nilabanan mo ko sa conference na English na. Kasi alam ko magi-English ka tapos yung kalahati Tagalog, anong kala mo maganda? Balita ko call center ka daw. Tarantado, walang Taglish na kumpanya. Taglish ka magsalita tapos sasabihin mo sa amin call center ka? Paano ka sumagot ng tawag, ha? Hello, this is Marshall of Flip Top. Kumain ka na? Ganon. Peste ka! Okay. So, hindi naman siguro bago sa inyo yung sasabihin ko. Pero yung style ni Lipcram dito, no, litaw na litaw pa yung pagiging loony niya, no. So, alam naman natin yun, no? Marami na rin beses na inamin ni Lipcram yun na, yun nga, yung estilo niya is loony, tapos marami na rin mga angulo sa kanya na about loony, diba? Pero yun, sasabihin ko lang dito na laban niya dito kay Marshall, para sa akin litaw na litaw pa dito yung pagiging loony style na battler, no? Pero kasi ngayon, kung papanoorin niyo yung mga battles ni Lipcram ngayon, para sa akin hindi na siya ganun katunog ni Loons, no? Parang minsan may katunog niya si Batas, 'di ba? Minsan may ganung battle si Lipcram di ba? Nakatunog niya si Batas, tas minsan naman nagfo-fold na yung mga rounds niya sa mga jokes. So iba na yung estilo para sa akin lang naman, iba na yung nagiging estilo ni Lipcram ngayon, no? Nakakapag-adapt na siya sa kung ano yung mga uso o yung mga bago ngayon, at which is ayun naman talaga yung dapat. So shout kay Lipcram. Di ko alam kung sabi ko nung mga past videos natin, kita-kits tayo sa 29, so di ko alam kung makakapunta ako ng 29 kasi wala ng budget. Sayang, gusto ko pa naman pero wala ng budget. Pero ayun, yun, gusto ko lang isingit na yung rookie days ni Lipcram, no, 1-1 siya dito. Litaw na litaw pa yung pagiging
style niyan as loons, no. Pero sa ngayon, kung papanoorin nyo, hindi na siya ganoon ka. Parang bumubuo na si Lipcram ng ng sarili niyang estilo, no. So yun lang. Tawag ha. Hello, this is Marshall of Flip Top. Kumain ka na? Ganon. Peste ka! Yung estilo mo, kay Sakatip sinagmula. Kaya kung sasabihin mo sa amin na iba ka, ang kapal ng yung muka. Hinaluan ng banyagang salita, kaya lumansa na yung dura. Isa yung patunay na hindi nyo kayang mahalin yung wika sa sarili nyong bansa. Tangina mo, umi-English, kala mo kung sinong matalino para masabi daw na malalim daw ito. Kung ganyan lang pala gagawin mo, dapat nag-English ka na lamang ng buo. Dahil kapag ako nagmalalim sa wika ng Tagalog, internal organ mo yung dudugo. Kasi yung estilo mo na malasaka tipsy di, hindi bagay parang nag-jogger pants si ACE. Ba't ka nga ba na parito para sa liga sumampa? Baka nakakalimutan mo lahat ng dumayo dito hindi in-approach ng maganda. Ikaw daw yung pambato ng iligan. Tangina mo, wag ako. Ang pungay ng mata mo, mukha kang pangdamo. Hindi ako namuhunan para magpasapaw lang sa'yo. Hindi nga ako kinilabutan kahit yung presidente nagbaba ng martial law. Martial law, hindi mo alam yun, pangalan mo yun. Bang martial law. Naku po. Masyado kang madikit sa presidente kaya feeling mo ang hard mo. Lahat kami rito may komento sa'yo. Gusto mo bang marinig yung side ko? Kapag ikaw kasi yung bumabattle, para kang may sariling mundo, nakakatawa ka. Tapos kung ano-ano pa yung sinasabi mo, medyo guloid ka ba? Masyado kang lalim-laliman kaya nagmumukha ka lang hangal. Hindi ko tuloy makalimutan yung linya mo kay Jamal. Sabi niya, nag-addict na daw si Captain Philip, kaya sumakay na ng spaceship. Spaceship? Anong klaseng isda yun? Yan ba yung sinasabi mo na yung galing mo pang ahon? Tangina, mukhang nakasanayan mo na yata na managinip ng gising. Kahit 10 ulit kang bumatel sa ahon, barok pang gubat ka pa rin. At real shit, ang pangit mo sa malapitan. Kung ganyan yung magiging mukha ko, habang buhay ko pagsisisihan. Time! Alam mo ba lahat? Okay, yung round 1 nila parehas, hindi ganun kalinis. Akala ko ibibigay ko na yung round 1 kay Lipcram kasi ang pinagbasehan ko na lang yung linis ng performance. Kita naman no, nung first half, umpisa ni Lipcram hanggang gitna, no. Although yung first half, yung buong first half ni Lipcram malinis. So I think sabi ko kay Lipcram ko na ibibigay dahil mas malinis yung performance niya. Kaso pagdating doon sa second half, andun na nagkaroon ng choke. Nawala siya ng bahagya doon. Tapos hindi rin niya na-close ng maayos yung round 1 niya, 'di ba? So kanina habang pinapanood ko yung round 1 ni Lipcram and nag-choke siya. So sabi ko yung katumbas nun is yung dalawang stutter o yung dalawang slip-ups ni Marshall sa round 1. So sabi ko itatabla ko na lang yung round 1. Yun na yung yun na yung mindset ko. Itatabla ko yung round 1 pero hindi na-close ni Lipcram yung round 1 niya ng maayos. So I think mas naging malaking factor yon para ibigay ko yung round 1 kay Marshall. Okay, malinaw? So 8-7 in favor of Marshall. Although technical si Marshall doon, hindi ko masyadong ma-explain sa inyo yon, pero sa linis ng performance as overall, mas nagustuhan ko yung to be honest, mas nagustuhan ko yung performance ni Lipcram. Pero since ayoko nga maging bias sa channel natin, kailangan nating makita yung maliit na detalye na kung saan lumamang yung isang battle MC. So yun, nakita natin na pare silang nagkaroon ng slip-ups and supposedly itatabla ko na yung round 1, but hindi na i-close ni Lipcram ng maayos yung round 1 niya. So I think Marshall got this one. So 8-7 in favor of Marshall. Dikit lang yon. Kung na-i-close man ni Lipcram ng maayos yung round 1 niya, itatabla ko yung round 1. Pero ayun, Marshall sa round 1, 8-7. Yo, sumali ka ng bahay, Katay. Kasama ang mga kapangkat. Sa beach siya ay nag-rap ng mga walang saysay na satsat.
Kahit i-anagram ang salitang katay para ikaw makaakyat, ang panalo di manakaw sa bahay kaya bigla kang nalaglag. Si William Troma unang kalaban sa turna. Ang video daw worth repeating. Nalagpasan niya daw yung trauma. Stress debriefing. Tapos nakalaban niya rin si Damsa, yung Saki naging waki. May boksingero sa bahay katay, ang akala ko si Rocky. Pero natalo niya daw si G-Clown. Ang saya-saya bro! Pero natameme pagdating kay Smaglas ang tangang to. Nanalo kay G-Clown, natalo kay Smaglas, isa lang ang napatunayan ko. Ganun talaga, pag peke ka, peke lang din ang kaya mo. Okay. Lakas nun. Paano ko nasabing peke siya? Tingnan nyo naman, malaluni ang asta. Mula sa bigote, forma at galaw, pero di niya kayang gayahin mga obra at kanta. Nabilog ka't naisilid sa bulsa ng mga taong nagsabing may hawig ka sa kanya. Tao ang idolo mong luni, ikaw naging luni na barya. Malakas ang round 2. Tapos ginagaya niya din si Ron. Kasi makastik figas tong si Brad. Di na ako magugulat, baka mag-cross-dress to't kumanta sa kagustuhang maging sikat. Di ka magiging sila. Wala kang sick na skill ngayon. Ikay kill kung gusto mo maging stick figas pare. Be like Bill. Mismong pustiso mo na sa'yo magbubuko. Pati ngiti mo, peke, kahit sabihing totoo. Ngayon alam nyo na anong pinupunto ko. Sa sobrang peke ng pusing to, sa Thailand to na buo. Peke! Okay, so nag-guess nyo ba yung Pussy, Thailand? So, correct me if I'm wrong na lang, no? Pero kapag may mga nagpapa-sex change, doon kasi magpupunta. So, hindi ko alam kung bakit doon. Pero, ayun lang yung hindi ko naman siya totally alam. Parang nakita ko lang or nasabi lang sa akin na ganito, ganyan. So, ayun. Diba? So, kapag gusto mo magpa-sex change doon ka, punta ka doon. Ngayon alam nyo na anong pinupunto ko. Sa sobrang peke ng pusing to, sa Thailand to na buo. Peke! Peke! Ipokrito! Peke! Ipokrito! Dapat na magdusa. Sa iyong mga kagaguhan, ako ang napiling magparusa. Talo ka sa bahay katay at yon walang duda. Dahil mga tulad mong peke at ipokrito na nanalo lang sa bahay ni kuya. Pero ang magiging peke niya, dahil lang din sa kapansanang tinitiis niya. Di ba 3GS ka? Yan yung kapansanan mo, 3GS ka. Tong, na. Okay, mas mabigat yung round 2 ni Marshall. Masasabi ko na mas mabigat yun. Mas naramdaman ko na yung mga direktang suntok kasi sabi ko nga sa inyo, ang kulang ni Marshall sa round 1, di ba? Kung babalikan nyo yung comment ko sa round 1 ni Marshall, sabi ko medyo nakulangan lang ako sa mga direktang suntok ni Marshall. So, pagdating sa round 2, nakita ko yon, napakinggan ko yon, yung mga direktang suntok ni Marshall para kay Lip Cram. And masasabi ko na mabibigat yon kasi medyo may pagka-personal yun no? About dun sa G-Clown na tinalo mo si G-Clown, natalo ka kay Smaglas. So alam naman natin yung yung connection ni G-Clown kay Smaglas, 'di ba? Sinasabi na yung estilo daw ni G-Clown is hango kay Smaglas, and yung kay Lip Cram naman is hango kay Luns, no? Yun naman din yung pinunto ni Marshall dito sa round 2. So, yung round 2 ni Marshall, direkta, pasok yun lahat, mabigat yun. So, mas malakas tong round 2 ni Marshall compare sa round 1 na pinakita niya. So, let's see, no? Kung ano yung magiging bawi ni Lip Cram, and if uulit ni Lip Cram performance niya sa round 1, kay Marshall natin ibibigay yung round 2. Yo! Trivia muna tayo. Di ba payat ka dati? Pare, ano nangyari? Idol mo na rin si Badang, hindi ka na rin tumatae. Ang laki na ng pinagbago ng imahe mo dati. Epektibo din pala yung kilusan ni Duterte. Kasi dati tong adik sa droga, araw-gabi walang palya. Nabenta niya na lahat ng gamit niya, ultimo okrahan niya. Ni hindi rin nakaligtas yung konting ipon sa alkansya. Huling drug test na ito, ang taas ng score, kaya pinag-board exam pa siya. Pero nagbago ka na daw, yan ang sabi nila. Kaso wala ka ng pera, kaya dumayo ka na. Nananawa ka na ba sa buhay na palaging nga? Yung tipong kuko na lang tanghalian mo, may kahati ka pa.
Pero nakakapagtaka. Mukhang nananaba ka, Dudong. Wala ka nang makain, di ba? Mukhang hiyang ka sa gutom. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Masyado kang mabars. English ka ng English, ang dami mong hanash. May nalalaman ka pang multi-multi, meta-metaphor, wala ka nang pambiling bigas. Naparito ka lang naman para takasan yung iyong nagawang kasalanan. Pero yung adik na katulad mo, wala nang takas sa banta ng kamatayan. Kapag dito ka inabutan ni Digong, magkakaroon ka ng maraming kapangalan. Pustahan, 1 linggo lang, ikaw na rin si Wag Tularan. Wow, na rin si Wag Tularan. Nag-choke pala si Lip Cram dito. Nag-choke pala si Lip Cram doon. Okay. So, ayun. Kahit mag-base tayo dun sa mga rounds, ay dun sa mga lines na in-spit ni Lip Cram sa round 2, I think hindi pa rin yun naging enough para makahabol kahit papano sa performance na ginawa ni Marshall, dahil para sa akin mas solid yung pinakita ni Marshall sa round 2 eh. So it's a 9-6 para sa akin. Wala na tayong masyadong sasabihin pa or explanation pa sa round 2 ni Lip Cram dahil wala naman masyadong naging result yun, di ba? So ayun, 9-6 in favor of Marshall. So 17 to 13. So malayo yung agwat, no? 7-6 yun. 7-6 yun, Lip. So 13 para sa'yo. Kay Marshall naman is 8-9. So 17 to 13. Round 3. Yo! Sa lakas ng mga impact ng mga beach slap, di man lang naka-hit back, toe up. Hinailangan ko lang ay 2 rounds para tapusin dahil mismatch to at makikitang lamon to paglabas sa flip top para lang tic-tacs to, Brad. Napatay ka't na X after 2 rounds. Tic-tac toe tag. Nag-rap daw sa Showtime itong si Punggok. Ang rap ko din pang Showtime sa dami ng suntok. Lumabas ka sa TV kahit sobrang wak ng iyong lines. Hindi 80s Lakers ang usapan pag sinabing di ka worthy sa Showtime. Mediocre na MC. Etong middle finger tang ina mo. Ang level ay pang chickser. Paano magiging winner ay mahina to. I've been there sa impyerno at pang killer kalupitan ko. Mas nakakakilabot pa ang mga linya ko sa multo ni Hitler sa sinagog. Yo Enigma, alam ko sa pagpili ng MC nag-iisip ka ng mabuti. Mga skills sinitingnan. Detalyado ang pagsuri. Di ko kinikwestiyonan yung desisyon. Pero man, sorry, lahat ng MC kinuha mo bago ako pagmumukain kung saan Bowie. Kagaya nito, makakatikim to ng suntok sa aking pagsugod. Aral lang ang pwede mong mapulot, hindi ang pustiso mo pag nahulog. Ang sabi-sabi mo maluktot, kapag maiksi na daw ang kumot. Tangina, pinalupit ko ang sulat ko habang kayo ay natutulog. Lakas niyong maghari-harian, mga suot naman ay tiara. Lakas niyong maghari-harian, mga suot naman ay tiara. Panahon na para tumigil, panahon na para tumara. Kung tingin mo malakas ka, mali ang iyong inaakala. Wala kang power lips sa pabigatan ng bara. Power lip, okay. Ikaw nagsalita, puro na lang kalat habang para ka nasaksak when I speak. Oo, maaring walang dugo ang dumanak. Sa battle walang leaking lip, hindi si Patstay ang bumabanat. Pero ang pagkatarak ako sa puso, laho sa utak, kaya sigurado ang pahamak. Matagal ko nang pinag-aralan to, dapat nang malaman mo na hindi ka pader sa daanan. Baitang ka sa hagdanan ko. Darating din ang araw bro, si Enigma pasasalamatan mo na sa aking pag-angat isa ka sa mga natapakan ko. Purong technical yung round 2 at tangina solid yun tol. Direkta yun lahat kay Lip Cram. Ang ganda nung pagkaka-construct, ang ganda nung mga layers ni Marshall doon sa round 3. Even hindi siya ganoon kalakas ng mga haymakers at mga punchlines ni Marshall sa round 2. Masasabi ko na yung ganong ka well constructed layers, well executed na mga verses, it's ano yun, para sa akin pumantay yun sa naging performance niya sa round 2. And ayun, solid yun, pinakinggan ko yun, grabe yung pagiging technical nun, pero ang ganda pa rin ng mga punto ni Marshall doon. And I think
Tayo na solid na Marshall yung round 3. Yo, pasensya na kayo kung nag-choke ako ha. Dami lang dinadamdam. Yo, di ba engineering? Sorry. Di ba engineering ka? Yung kurso mo maganda. Pero ibang klase rin galawan nito kapag yung nakuha, maganda. Paglakas tamang gawa ng plano, sukat na sukat, bawat hilat siya. Malaman-laman ko yung itatayo niya lang pala, bahay ng gagamba. Ang malupit pa doon, naka-tiles pa. Ngayon ko lang nalaman na ang pangit mo pala sa malapitan. Uulitin ko, kung ganyan yung mukha ko, habang buhay ko pagsisisihan. Oo, may mga pangit na nilikha yung Diyos, pero ikaw, ubod ka. Abay, cheekbone pala yan. Kala ko tuhod na. Tignan nyo naman yung mukha na ito ni Gago, masyadong makanto, bugbog sarado. Mukhang retiradong sparring partner ni Onyok Velasco. Tas yung ganyang pagmumuka, mahirap bagayan ng get up. Kapangitan mo, lilitaw kahit tapalan ng makeup. Nung dyan ako kumuha ng anggulo, ang hirap i-set up. Pero itong hayop na to, mayabang to kung umasta. Porkit si Sak nakalaban niya. Oo, masarap sa pakiramdam na may makalabang alamat, pero hindi yun dahilan para umasta kang sikat. Sa pagkakataon na to, wag mo kong yayabangan na nakalaban mo si Sak. Baka nakakalimot ka, tang ina mo, nakaharap ko rin si Smag. Kaso nga lang yung pinagkaiba natin, ako ay nagsikap. Hindi po naging madali yung tinawid ko na hirap. Dumaan ako kay trauma, dam sa G-Clown hanggang si Smag na bumungad. Eh ikaw, kaya mo lang nakalaban si Sak, dinaan nyo sa pera at pakiusap. Totoo naman, di ba? Tinapalan mo lang ng pera si Sak, kaya napilit mo. Daig mo pa ribisco sa sarap ng piling mo. Pinag-combi yung talent fee, pati yung konting perang inipit mo. Bravo, nakakahiya, Hansel lang nabili ng TF mo. Ayos, ang ganda ng dyan, reference. Round 7. Ang ganda ng reference dyan, ng mga biscuit kasi hindi niya tinuloy yun. So, ayun. Props kay Lipcram doon, hindi, siguro, sobrang, hindi naging, ito ulit, sorry. Nagka-stutter. May gusto lang akong i-explain sa inyo sa round 3 ni Lipcram. Okay, magandang round 3 ni Lipcram. Actually, para sa akin, ayun nga yung pinaka naging pataas yung energy, 'di ba? Ang ganda nung umpisa niya, ang ganda nung gitna, hanggang sa nagkaroon na siya ng references, hanggang sa nagkaroon na siya ng mga angulo, 'di ba? Yung mga jokes niya pasok pa din 'yon. Andun na yung nag-aantay na lang ako nang makuha niya ulit yung momentum niya. Kaso hindi na dumating 'yon. Sinuko na niya 'yon. Pero sayang kasi nag-start ng kumonekta yung mga reference. Ang ganda ng reference actually, yung Hansel lang yung nabili ng TF mo. Tayo na solid nun, no? Para sa akin, solid nun. Kaso nga lang, hindi na siya naging ganong kalakas kasi na sobrang naka-apekto na yung mga chokes niya, no? Round 2 and round 3 may mga konting Actually, yung round 2, yung talaga masyadong malala yung round 2 na chokes niya. So siguro mas kung walang choke, mas naging malakas yung pagkaka-perform ni Lipcram sa round 3 niya. And siguro yung mga references na yun, hindi yun matutulugan ng ganun, no? Natulugan lang talaga yung mga reference ni Lipcram dito sa round 3, yung mga angles ni Lipcram sa round 3 dahil naapektuhan na dun sa mga chokes niya dun sa round 2. Pero sayang, no? Sayang kasi nakakabawi na kahit paano, pero in the end sinuko na lang niya yun. Nawala na ulit kasi siya, 'di ba? So yun, pero props sa performance ni Lipcram dito. Bibigyan ko pa rin to ng 7 points sa kanya kahit hindi niya masyadong naitawid or natapos yung buong round 3, pero nagustuhan ko yung performance niya dito. Pati especially yung mga references. Nagustuhan ko yun. So ayun, 7 points para kay Lipcram. Kay Marshall, it's a 9 pa rin para sa akin. So 8, 9, 9, 18, 26 points para kay Marshall. Kay Lipcram, I think 21 kasi 8 tapos 7 tapos 7. Ilan yun? 22? 22 ba yun? Mali. 7, 6, 8, 7, 6, 7 pala. Kasi 8, 7 sa round 1, 9, 6 sa round 2, tapos 9, 7 sa round 3. So, tama.
7, 6, 7, 20 points para kay Lipcram. Kay Marshall naman 8, 9, 9, 17, 26 I think. So di na nag-function yung utak ko kasi anong oras na, medyo inaantok na ako. So yun, basta all 3 rounds Marshall Bonifacio yun. Kitang kita na lamang sa anumang aspects or anumang elements si Marshall sa battle na to. And although may dumi sa performance si Marshall sa round 1, pero mas malala at mas matindi yung choke ni Lipcram sa 2 and 3. So yun, Marshall, all 3 rounds. Day 2, Lipcram versus Marshall Bonifacio. Mag-i-ace pang best para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, 5-0 para kay Marshall Bonifacio. Shoutout kay Lipcram. Shoutout sa Lipcram. Yo, maraming salamat pala kay Sir Arik. Pasensya na kayo. Pinuntahan ko lang talaga yung laban na to kasi alam ko naganda yung kalaban ko. DJ Power nga pala, binoto ko all 3 rounds si Marshall. Mas natripan ko yung laro niya ng mga angles, mas maraming suntok na tumatak. Yo, J. King, all 3 rounds binigay ko kay Marshall. Kasi kita-kita naman parang hindi nakapaganda talaga si Lip. Tapos panay pa Istanbul niya, kaya all 3 rounds kay Marshall. All 3 rounds binigay ko kay Marshall. Briefly, binoto ko po si Marshall kasi mas natripan ko yung pagiging technical niya. Tapos choke ko si Lipcram. Binoto ko si Marshall, bigat ng bars niya. Kitang-kita naman all 3 rounds kay Marshall. So ayun, no, wala na masyadong explanation doon. Malinaw naman na nakuha ni Marshall yung battle na to. So ayun, shoutout kay Pito sa nag-request ng battle na to. So shoutout sa iyo, Pito. Alam ko active ka, alam ko nakasabay pa sa channel natin, kaya maraming salamat. Yung mga request videos mo na hindi ko pa nare-review, antayin mo lang. As promised, lahat ng request mare-review, pero matatagalan yung iba. Okay, especially next month na matitigil yung review natin sa mga request videos since maglalagay tayo sa July ng 2 tournament. So August tayo mag-start na mag-review ng mga request at mga recently uploaded na mga battle. So medyo matatagalan, pero yun. We need to keep on moving forward para sa kaunlad ng channel natin. So maraming salamat sa inyo. Lipcram vs Marshall, shoutout kay Pito. Thank you at kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.